Isang estudyante mula sa isang prestihiyosong unibersidad sa Amerika ang nagpumilit na maglakbay patungong Pilipinas sa kabila ng mariing pagtutol ng kanyang mga kaibigan. Bakit nga ba siya bigito kahumaling sa bansang ito? Si Emily Johnson, valedictorian ng Stanford Business School, isa sa 30 under 30 future leaders ng Forbes, ngunit mayroon siyang isang lihim na 5 taon na niyang itinatago sa lahat. Noong high school, sa isang educational tour sa Pilipinas, muntik nang pumutok ang kanyang appendix. Isang 77 taong gulang na dalagita, walang insurance, at napadpad sa isang banyagang lupain. Ang nagligtas sa kanya ay isang ospital sa Pilipinas. Sa Amerika, ang operasyon sa appendix ay nagkakahalaga ng 30,000 hanggang 50,000, ngunit ang bill na kanyang natanggap ay nagkakahalaga lamang ng 70,000. Umigit kumulang milyong 1,002 venong. Halos 100 beses na mas mababa kaysa sa inaasahan niya sa bansang itinuturing niyang may pinakamahusay na serbisyong medikal sa buong mundo. Mula sa araw na iyon, itinatak ni Emily sa kanyang puso't isipan ang bansang Pilipinas. Pagkalipas ng 5 taon, inanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan sa kolehiyo na maglakbay sa Pilipinas. Ngunit pangungutya at maling akala lamang ang kanyang natanggap. Hindi ba't delikado doon? At puno ng krimen? Hindi ba't third world country lang yan? Mas maganda pa sa Japan o Europe, hindi ba? Sa gitna ng kawalan ng kaalaman ng kanyang mga kaibigan, paano niya sila nahikayat na sumama? At paano binago ng kanilang 52 oras na paglalakbay sa Pilipinas ang kanilang mga buhay? Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at i-like. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa paggawa ng mga video. Ngayon, hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Emily. Kamusta? Ako si Emily Johnson. Ako ay 22 taong gulang at kasalukuyang nasa 2 taon sa Stanford University, kumukuha ng Business Administration. Iniisip ng mga tao na ako ay isang elite na nasa landas ng tagumpay. Valedictorian noong high school, national debate champion, at pumasok sa Stanford bilang top ng aking klase. Sa panlabas, mukha itong isang perpektong buhay. Ngunit, mayroon akong isang lihim na hindi ko pa sinasabi kanino man. Nangyari ito 5 taon na ang nakalipas noong tagsibol ng aking 17 taon. Kung hindi dahil sa pangyayaring iyon, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Noong panahong iyon, ang aming pamilya ay nasa pinakamalalang sitwasyon. Ang negosyo ng aking ama ay tuluyang bumagsak. Ang epekto ng 2008 financial crisis ay umabot pa hanggang 2019 at ang construction company na pinapatakbo niya ay nalugi. Sa isang iglap, ang aming pamilya ay nahulog mula sa middle class patungo sa kahirapan. Kinailangan naming lumipat mula sa maluwag naming bahay sa Texas patungo sa isang maliit na apartment sa labas ng LA. Ang pinakamatindi sa lahat ay ang pagkawala ng aming health insurance. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng walang health insurance sa Amerika? Ibig sabihin, kahit simpleng lagnat lang, hindi ka maaaring pumunta sa ospital. Ang consultation fee pa lang para makakuha ng reseta ng gamot sa lagnat ay aabot na sa $200. Kailangan mong tiisin na lang sa Tylenol na nabibili sa botika. Kahit masakit ang ngipin ko, tinitiis ko. Kahit masakit ang tiyan ko, tinitiis ko. Ang ospital ay naging para na lamang sa mayayaman. Noong mga panahong iyon, nagsumikap ako sa pag-aaral. Ang scholarship na lamang ang tanging pag-asa ng aming pamilya. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga para mag-aral. At pagkatapos ng klase, nagtatrabaho ako bilang part-timer sa isang fast food restaurant. Ang lahat ng kinikita ko ay ibinibigay ko sa aking ina. Iyon lang ang tanging paraan na makakatulong ako sa aking pamilya. Sa gitna ng lahat ng ito, inanunsyo ng aming paaralan ang isang PHUS Cultural Exchange Program. Ito ay isang espesyal na pagkakataon
kung saan 30 na mag-aaral na may matataas na grado ang bibigyan ng full scholarship. Libre lahat airfare, accommodation at pagkain. Siyempre, napili ako. At iyon ang unang beses na nakasakay ako ng eroplano. Noon din ako unang kumuha ng passport. Sa totoo lang, halos wala akong alam tungkol sa Pilipinas. Ang alam ko lang ay sikat si Manny Pacquiao at may magagandang beaches. Hindi ako interesado sa OPM o mga teleserye at hindi rin ako mahilig sa pagkaing Asyano. Hindi ko alam ang pagkakaiba ng pagkaing Tsino, Hapon at Pilipino. Isang libreng biyahe sa ibang bansa. Wala nang iba pang kahulugan para sa akin. Ang unang impresyon ko pagdating sa Mactangen Cebu International Airport, MCIA, ay, sa totoo lang, nakakagulat. Pagod na pagod ako mula sa labang na oras na biyahe, ngunit hindi ko inasahan na ganito kalinis at katahimik ang isang airport. Kung ikukumpara sa kaguluhan sa LAX, para itong ibang mundo. Walang alikabok sa sahig, at walang kakaibang amoy sa banyo. Lahat ng staff ay magagalang at may mga English signages sa lahat ng dako, ngunit kahit noon, hindi ko pa rin kinuwestiyon ang paniniwala ko na ang Amerika ang pinakamahusay sa buong mundo. Maganda lang siguro ang pagkakadekorasyon ng airport na ito. Iyon lang ang naisip ko. Ang problema ay nangyari sa ikatlong araw ng aming tour. Habang binibisita namin ang Magellan's Cross sa Cebu, bigla na lang may naramdaman akong parang sinasaksak sa kanang bahagi ng aking tiyan. Noong una, inisip ko na baka hindi lang ako hiyang sa kinain kong lechon noong umaga. Halos hindi kasi ako kumakain ng mamantika o maanghang na pagkain sa Amerika. Ngunit, lalo pang lumala ang sakit at nagsimula na akong pagpawisan ng malamig. Hirap na akong maglakad. Sa huli, bumagsak na lang ako sa tabi ng kalsada. Agad na tumawag ng ambulansya ang aming tour guide. Ang natatandaan ko lang ay ang mga paramedic na tumatakbo palapit sa akin at ang sarili kong nanginginig sa takot dahil wala akong maintindihan sa sinasabi nila. May mga tinatanong sila sa akin pero wala akong maintindihan. Kahit sabihin kong, I'm in pain, tango lang ang isinasagot nila. Dito na ba ako mamamatay? Mag-isa sa ibang bansa? Seryoso. Iyon ang naisip ko. Hindi ko na makikita ang mga magulang ko. Dito na ba magtatapos ang lahat? Sa loob ng ambulansya, umiyak ako. Pagdating namin sa emergency room ng ospital, agad akong pinalibutan ng mga medical staff. CT scan, blood test, ultrasound, lahat ay ginawa ng napakabilis. Sa mga emergency room sa Amerika, karaniwan nang maghihintay ka ng ilang oras para sa isang simpleng test. Pero dito, wala pang 30 minuto ay tapos na ang lahat ng pagsusuri. At saka, kinausap ako ng doktor. Sa Ingles, Emily, there's a serious problem with your appendix. It's acute appendicitis. We need to operate immediately. If we wait, it could rupture. Sa sandaling iyon, ang pumasok sa isip ko ay ang gastos sa ospital. Alam ko na sa Amerika, ang operasyon sa appendix na walang insurance ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa laban 1,000. Narinig ko pa na kung komplikado ang kaso, aabot ito hanggang 50,000. Paano namin babayaran ang ganoong halaga ngayong baon kami sa utang dahil sa pagkalugi ni Papa? Naramdaman ko ang takot na tuluyan nang babagsak ang aming pamilya kung magpapaopera ako. Umiiyak akong sinabi sa doktor. Ayoko pong magpa-opera. Babalik na lang po ako sa Amerika para doon magpa-opera. Please po. Ngunit umiling ang doktor na may seryosong mukha. If it ruptures, it will lead to peritonitis. You could get sepsis. In the worst case scenario, your life could be in danger. If we operate now, it will be a simple laparoscopic surgery. But if it bursts, we'll have to do an open surgery and your recovery will take much longer. Tumawag ang aming tour guide sa mga magulang ko. Rinig ko ang pag-iyak sa kabilang linya. Emily, are you okay? Magpa-opera ka na. Bahala na sa pera. Ang mahalaga ay ang buhay mo,
Hindi makapagsalita ang aking ama. Rinig ko ang kanyang katahimikan sa kabilang linya. Alam ko kung gaano kabigat ang katahimikang iyon at kung gaano kalaki ang konsensya na nararamdaman niya. Nang gabing iyon, sa kama ng ospital sa isang banyagang lupain, nanalangin ako sa Diyos sa unang pagkakataon sa buong buhay ko. Panginoon, huwag niyo na po sanang pahirapan pa ang pamilya ko kahit magkano pa ang bayarin. Babayaran ko po ito habang buhay. Pakiusap. Iligtas niyo lang po ang pamilya ko. Naging matagumpay ang operasyon. Dahil laparoscopic surgery ito, 3 maliliit na butas lang sa tiyan ko ang ginawa at mabilis din ang aking paggaling. Pagkagising ko mula sa anesthesia, nakangiting sinabi ng doktor, "Emily, the surgery was a success. Appendix removed. You can go home after 1 more day of rest." Ngunit kahit nakahiga sa kama, hindi pa rin ako mapakali. Ang takot sa kung magkano ang aabuti ng bill ay bumabagabag sa akin. Ang mga kwentong narinig ko sa Amerika ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. 30,000 para sa operasyon, 10,000 kada araw sa ospital, hiwalay na bayad sa anesthesia, hiwalay na bayad sa paggamit ng pasilidad, lahat-lahat, posibleng umabot ng higit sa 50,000. Ito ay isang napakalaking takot para sa isang 10 taong gulang na dalagita. Kinabukasan, pumasok ang isang nurse sa aking kwarto. May sinabi siya sa Tagalog, pero wala akong naintindihan. Sa tabi niya ay may isang volunteer interpreter na nagsabi, "Emily, get ready to be discharged. You can go home today." Nagulat ako. Andalamang bada, nang buli. Sa Amerika, pagkatapos ng operasyon sa appendix, kailangan mong manatili sa ospital ng hindi bababa sa 2 o 3 araw. Minsan, pinapatagal pa nila ng 1 linggo para maobserbahan kung may komplikasyon. At syempre, kasabay noon ang paglobo ng bayarin. 1 araw lang at pauwi na, naisip ko na baka may mali. Baka dahil wala akong pera kaya nila ako pinapaalis. Baka banyaga ako kaya ako dinidiskrimina. Iyon ang mga nakakabahalang naisip ko. Tinanong ko ang interpreter, "Sigurado po bang pwede na akong umuwi? 1 araw pa lang po ang nakalipas." Nakangiting sumagot ang interpreter. Mabilis po ang recovery sa laparoscopic surgery. Dito sa Pilipinas, karaniwan na ang 1 o 2 araw na pananatili sa ospital. Kung maganda ang kondisyon mo, minsan ay pinapauwi na rin sa mismong araw, ngunit ang tunay na gulat ay sumunod. Nang matanggap ko ang bill sa cashier, ilang beses kong tiningnan ang mga numero. Malinaw na nakasulat ang PHP at ang halaga ay humigit kumulang 70,000. Tinanong ko ang interpreter, "Ito na po ba lahat? Kasama na po ba dito ang surgery fee, hospital stay, test fees, anesthesia, at gamot?" Tumango ang interpreter. "Opo, kasama na po lahat. Emergency room fees, CT scan, blood tests, surgery, anesthesia, hospital room, pagkain, at gamot. Lahat po." Napaupo ako doon at napaiyak. Ah, um, ah, 70,000. Katumbas ng halos 1,200. Kung sa Amerika ako naoperahan, aabot ito ng nalan 30,000 o posibleng nalan 50,000. Mahigit 25 hanggang 40 beses ang pagkakaiba. Hindi ako makapaniwala na ang gastos sa serbisyong medikal sa Pilipinas ay napakababa kumpara sa Amerika. Nalaman ko, kalaunan, na ang presyo ng appendectomy sa Pilipinas ay isa sa pinakamababa sa mundo. Ayon sa datos, habang ang sa Amerika ay umaabot ng 4,000. Sa Australia ay 50,600 at sa Canada ay 6,000. Sa Pilipinas ay nasa 10,000 lang. At iyon ay gamit pa ang modernong laparoscopic technology na halos walang iniwang peklat. World-class medical technology sa pinakamurang presyo. Paano nangyari iyon?
Nang tawagan ko ang aking ina, noong una ay hindi rin siya makapaniwala. Anak, totoo ba yan? Baka naman scam yan. Baka may darating pang karagdagang bill. Sa Amerika, karaniwan, nang may mga sumusunod na bill, ilang buwan matapos ang operasyon, hiwalay na bayad para sa anesthesiologist, facility usage, professional fees ng doktor, at pathology tests. Minsan, 5 o 6 na magkakaibang bill ang darating. Ngunit walang ganoong nangyari. Ang 70,000 lang ang kabuuan. Walang karagdagang bill, walang hidden charges. Kayang-kaya ng aming pamilya ang halagang iyon. Umiiyak na sinabi ng aking ina, "Salamat sa Diyos. Emily, buti na lang at sa Pilipinas ka nagkasakit." Kinuha ng aking ama ang telepono. Sa unang pagkakataon, nakahinga siya ng maluwag. "Emily, patawarin mo ako. Hindi man lang kita nabigyan ng insurance." Umiiyak akong sumagot. "Hindi niyo po kasalanan pa. Ang Pilipinas po ang nagligtas sa akin." Noon, bumisita sa kwarto ko ang nurse na nag-alaga sa akin. Sa medyo pautal-utal na Ingles, sinabi niya, "Emily, get well soon. Be well. Remember, the Philippines is your friend." Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga salitang iyon. The Philippines is your friend. Isang bansa na nagbigay ng pinakamahusay na paggamot sa isang dayuhang estudyanteng walang pera, naningil ng makatarungang halaga, at nag-abot pa ng mainit na salita sa araw na iyon. Naramdaman ko na may utang na loob ako sa Pilipinas. Isang utang na kailangan kong bayaran balang araw. Ang natitirang bahagi ng tour ay ginugol ko sa pagpapagaling sa Cebu, hiwalay sa aking mga kasama. Nagpahinga ako sa isang guest house malapit sa ospital at pinanood ang mga lansangan mula sa bintana. Malinis na kalsada, maayos na trapiko, at ligtas na kapaligiran kahit sa gabi. Hindi ito ang Asya na alam ko. Ibang-iba ito sa ipinapakita sa mga balita sa Amerika. Pagka-uwi ko, lalo pa akong nagsumikap sa pag-aaral. Ayokong sayangin ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa akin ng Pilipinas. Lalo akong nagsipag sa pag-aaral tuwing madaling araw at lalo pang tumaas ang aking mga grado. Nang matanggap ko ang balita na nakapasa ako sa Stanford, ang unang pumasok sa isip ko ay ang ospital sa Pilipinas. Babalik ako balang araw para magpasalamat, pangako ko sa sarili ko. At pagkalipas ng 5 taon, sa wakas, ay nagkaroon ako ng pagkakataong tuparin ang pangakong iyon. Ngunit may hindi inaasahang hadlang na naghihintay sa akin. Nang tagsibol ng aking 2 taon sa kolehiyo, inalok ko ang aking roommate na si Jessica at ang iba pa naming kaibigan na maglakbay sa Pilipinas para sa summer vacation. Si Jessica ay mula sa isang mayamang pamilya sa Manhattan, New York. Ang kanyang ama ay isang executive sa Goldman Sachs sa Wall Street at mula pagkabata ay halos taon-taon na silang nagpupunta sa Europe, Paris, London, Rome, Barcelona. Puno ng mga litrato mula sa Europe ang kanyang Instagram. Nang iminungkahi ko ang Pilipinas, agad na kumunot ang noo ni Jessica. "Pilipinas? Seryoso ka ba? Hindi ba't delikado doon? Puno ng krimen at mga kidnapper?" Nakita ko sa balita. Sinubukan kong magpaliwanag ng mahinahon, "Ligtas sa Pilipinas, Jessica. Ang Maynila ay mas mababa pa ang crime rate kaysa sa New York. Ligtas kang makakapaglakad mag-isa sa gabi." Ngunit tumawa lang si Jessica. "Emily, alam kong may romantic fantasy ka tungkol sa Asya, pero maging praktikal tayo. Sa parehong halaga, mas sulit na pumunta sa Paris o Rome, hindi ba?" Ang sentro ng kultura at sining. Sumali sa usapan ng isa pa naming kaibigan, si Olivia. Si Olivia ay isang pre-med student sa Harvard. Parehong doktor ang kanyang mga magulang sa isang kilalang ospital sa Boston. Kaya lumaki siyang naniniwala na ang medical system ng Amerika ang pinakamahusay sa buong mundo. Narinig ko na third world ang healthcare system sa Pilipinas. Bukod sa mga beach at boxing, ano pa bang meron doon? Sabi niya.
na may halong pangungutya. Ang isa pa naming kaibigan na si Sofia, habang nakatingin sa kanyang smartphone, ay nagsabi, "Sinearch ko ang Pilipinas. Mataas daw ang poverty rate. Mukhang hindi masayang bansa. Anong gagawin natin doon?" Naramdaman kong kumukulo ang dugo ko sa galit. Ngunit kasabay nito, napagtanto ko na ganoon din ako 5 taon na ang nakalipas. Naalala ko ang sarili kong walang alam tungkol sa Pilipinas. Puno ng maling akala. Ang prejudice na lahat ng bansa sa Asia ay pare-pareho lang, mahirap at delikado. Ganoon din ako noon. Huminga ako ng malalim at sinimulan kong ikwento ang isang bagay na hindi ko pa sinasabi kaninuman. Mga kaibigan, sandali lang. May kailangan akong ikwento sa inyo. Nangyari ito noong high school ako. Ikinuwento ko ang lahat. Ang pagkalugi ng negosyo ni Papa, ang pagkawala ng aming insurance, ang muntik ng pagputok ng aking appendix sa Pilipinas, at ang 13,000 na bill na natanggap ko mula sa ospital. Ikinuwento ko rin na kung sa Amerika nangyari iyon, aabutin sana ng 30,000 hanggang 50,000. Noong una, hindi naniwala ang mga kaibigan ko. Sabi ni Jessica, "Teka, so sinasabi mo na ang operasyon na aabot ng 130,000 sa Amerika ay nakuha mo sa halagang 1,200 sa Pilipinas? Posible ba yon? Baka may kulang sa kwento mo." Kinuha ko ang aking smartphone at ipinakita sa kanila ang mga datos. Mga statistics na nagkukumpara sa healthcare costs ng iba't ibang bansa, mga success stories ng medical tourism sa Pilipinas, at mga artikulo tungkol sa milyon-milyong dayuhang pasyente na nagpapagamot doon. Ipinakita ko rin na ang mga paliparan, tulad ng MCIA, ay nananalo ng international awards at ang kalidad ng mga doktor sa Pilipinas, na karamihan ay nagsanay pa sa Amerika, ay world class. Dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ng aking mga kaibigan. Nagpakita ng interes si Olivia bilang isang pre-med student. Laparoscopic surgery ang ginawa sa'yo? Saang ospital? Na-check mo ba ang qualifications ng mga doktor? Sinabi ko ang pangalan ng ospital at agad itong sinearch ni Olivia. Teka, itong ospital na to ay JCI accredited. Parehong international accreditation ng mga ospital sa Amerika. May mga doktor pa silang galing Johns Hopkins. Ang JCI ay isang international accreditation body mula sa Amerika. Ito ang pinakamahigpit na pamantayan sa kalidad ng serbisyong medikal sa buong mundo. Kahit ang mga sikat na ospital sa Amerika ay nagsusumikap na makuha ang accreditation na ito, nagtatakang sinabi ni Olivia. Mababa ang presyo, pero kapantay ng Amerika ang kalidad? Hindi ito itinuro sa amin sa med school. May kakaiba dito. Ipinaliwanag ko. Ang Pilipinas ay may matatag na private healthcare system na mas abot kaya. Hindi nila maaaring basta-basta na lang magtaas ng presyo tulad sa Amerika, kaya kahit mura, napapanatili nila ang world-class na kalidad ng teknolohiya at dahil maraming pasyente, napakaraming karanasan ng mga doktor. Sumagot si Jessica. Kahit na, parang boring pa rin sa aspeto ng kultura. Sa Europe, may sining at kasaysayan. Louvre Museum, Colosseum, Eiffel Tower. Ano bang meron sa Pilipinas? Adobo? Sumagot ako. Yung Jollibee na kinakain natin minsan dito, galing yun sa Pilipinas. At alam mo ba na si Bruno Mars at si Olivia Rodrigo, may dugong Pilipino sila? Ang mga nurse na nakikita mo sa lahat ng ospital sa Amerika, karamihan sa kanila Pilipino, yung kulturang nakikita mo araw-araw? Bahagi niyan ay nagmumula sa Pilipinas. Natahimik sandali si Jessica. Doon niya napagtanto kung gaano nakarami sa kulturang Pilipino ang bahagi na ng kanyang buhay. Tumango rin si Sofia. Sa totoo lang, 3 beses ko nang napanood sa YouTube ang mga videos tungkol sa mga pagkain sa Pilipinas. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari nang ilabas ko ang aking huling alas. Ipinakita ko sa kanila ang isang video ng isang bus stopover sa probinsya. Isang food court na puno ng lechon manok, isaw, bibingka, at sari-saring kakanin.
Hindi ito isang simpleng food court, para itong isang paraiso ng pagkain. Nanlaki ang mga mata ni Jessica. Teka, bus stop over yan? Hindi restaurant? Ang mga rest stop sa Amerika, McDonald's o vending machine lang ang laman. Ang mga stopover sa Pilipinas ay ibang-iba. Napakaraming pagpipilian ng pagkain. At ang mga banyo, malinis pa raw kaysa sa hotel. Sa huli, pumayag din ang mga kaibigan ko. Ngunit may isang kondisyon. Sabi ni Olivia, sige, sasama kami. Pero kapag napatunayan naming exaggerated ang sinasabi mo, sa eroplano pabalik, ikaw ang manlilibre sa amin. Bilang isang med student, gusto niyang suriin ito ng personal. Buong tiwala akong sumagot, huwag kayong mag-alala. 72 oras lang, sapat na. Magbabago ang pananaw niyo sa buhay. Dumating kami sa Mactangen Cebu International Airport, MCIA, isang hapon ng Hunyo. Pagbaba pa lang ng eroplano, nagreklamo na si Jessica. Nakakamatay ang 14 oras na biyahe. Hindi pa masarap ang pagkain sa eroplano. Gusto ko nang magpahinga sa hotel. Gusto kong maligo. Ngunit nang pumila kami sa immigration, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang pagkuha ng immigration sa mga airport sa Amerika ay karaniwang inaabot ng 1 oras. Sa LAX, minsan ay higit pa sa 2 oras. Mahabang pila, mabagal na proseso, at maraming tanong, ngunit iba sa MCIA. Sa loob lamang ng ilang minuto, natapos na kami. Nagtatakang sinabi ni Jessica, teka, tapos na? Wala man lang tanong? Hindi man lang tinanong kung marunong tayong magtagalog? Nakangiti akong sumagot, welcome to the Philippines. Ang bansa ng mabuting pakikitungo, mabilis at mahusay. Habang naglalakad kami sa pasilyo ng airport, napansin ni Sofia, wow, bakit ang linis dito? Kumikinang ang sahig. Ang sahig sa LAX, puno ng dumi at mantsa. Totoo. Ang MCIA ay kinikilala bilang isa sa pinakamagagandang airport sa Asia, lalo na dahil sa disenyo nitong mala-resort at kalinisan. Ang pangalawang sorpresa ay dumating sa baggage claim area. Habang lumalabas ang mga bagahe sa conveyor belt, sumigaw si Olivia, teka sandali! Yung handle ng maleta ko, nakataas! At nakaharap sa labas yung name tag. Ang mga staff sa airport sa Pilipinas ay sinisigurado na ang mga handle ng bagahe ay nakataas at nakikita ang name tag para madaling mahanap ng mga pasahero. Isang pag-aalaga na hindi mo makikita sa Amerika, kung saan basta na lang inihahagis ang mga bagahe. Minsan pa nga ay may sira pagdating, bulong ni Jessica. Nakaka-touch naman to. Ngayon lang ako nakakita ng airport na inaayos pa ang mga bagahe. Paglabas namin ng airport, dumaan kami sa banyo at dito na talaga sila nagulat. Paglabas ni Olivia sa banyo, sumigaw siya, Emily, may bidet sa banyo at ang daming buttons at libre. Alam niyo ba ang mga banyo sa airport sa Amerika? Ang mga cubicle ay may malaking siwang sa ilalim, kaya kitang-kita ang paa ng katabi mo. Walang privacy. Pangit ang kalidad ng tissue at minsan walang sabon. Pangarap lang ang bidet. Ngunit ang banyo sa MCIA ay parang sa isang 5-point star hotel. Malinis, may bidet, hand dryer, at may lotion pa, sabi ni Jessica. Ang ganda ng banyo. Pero hindi ko maintindihan yung mga buttons sa bidet. Pero teka, may English translation pala sa tabi. At may Japanese at Chinese pa. Ang Pilipinas ay puno ng pag-aalaga para sa mga dayuhan. Habang kumukuha ng selfie si Sofia, sinabi niya, ipopost ko to sa Instagram. Airport bathroom is better than a hotel. Sumakay kami ng shuttle patungo sa aming hotel. At pag-akyat pa lang sa bus, humanga na naman si Olivia. Wow! May wifi sa bus! At hindi kailangan ng password. At ang bilis, ipinaliwanag ko, ang Pilipinas ay isa sa may pinakamataas na internet usage sa mundo. Halos lahat ng lugar
may signal. Sa mga mall, cafe, kahit sa bus, kinuha ni Jessica ang kanyang smartphone at nag-login sa Instagram. Totoo nga, sa mga probinsya sa Amerika, wala man lang signal, pero dito sa highway, nakakapag-stream ng video, walang buffering kahit 4K sa YouTube. Pati ang mga upuan sa bus ay ikinagulat nila, sabi ni Sofia. Ang luwag at lambot ng upuan. Ang mga bus sa Amerika, matigas at makipot. Habang bumibiyahe, tanaw mula sa bintana ang tanawin ng Cebu, malinis na kalsada, mga modernong gusali, at lunti ang mga puno. Sabi ni Olivia, mas malinis pala kaysa sa inaasahan ko. Akala ko lahat ng lugar sa Asia ay magulo at siksikan. Ang ganda ng kombinasyon ng mga building at kalikasan. Napangiti ako. Nagsisimula pa lang tayo. Ang tunay na sorpresa ay hindi pa dumarating. Nang huminto ang bus sa isang stopover, sinabi ng driver, 15 minutes break po. Walang ganang sinabi ni Jessica. Gagamit lang ako ng banyo. Siguradong tulad lang din to ng mga rest stop sa Amerika. Walang espesyal. Bibili na lang ako ng Coke sa vending machine. Ngunit pagbaba nila ng bus, napanganga sila. Ang mga tindahan ng pagkain na nakahilera sa harap ng gusali, ang modernong disenyo, at may maliit pang hardin sa tabi ng parking lot. Kahit gabi, maliwanag na parang araw. Nanginginig na sinabi ni Jessica, Emily, ito ba ang bus stop? Hindi shopping mall? May food court? Nakangiti akong sumagot. Oo, ito ang stopover sa Pilipinas. Gusto niyong pumasok sa loob? Dito na nagsimula ang 72 oras na paglalakbay ng aking mga kaibigan sa Pilipinas. Pagpasok pa lang sa loob, napahinto si Olivia. Ano to? Food court? Parang food court sa isang high-end na mall. Binilang niya ang mga pagpipilian at sinabing, parang higit 20 klase ng pagkain ang meron dito. O baka 30. Isipin ninyo ang isang highway rest stop sa Amerika. McDonald's, Subway, o Taco Bell lang ang pagpipilian o kaya'y vending machine. Halos walang pagpipilian sa pagkain. Kung swerte ka, may Starbucks. Ngunit sa Pilipinas, ibang-iba, may lechon manok, liempo, sinigang, adobo, isaw, kwek-kwek, bibingka, puto, halo-halo, buko juice, fruit shakes, at marami pang iba. Sa isang sulok ay may nag-iihaw ng karne, sa kabila ay may nagluluto ng sabaw, at sa isa pa ay may nagpiprito ng mga merienda. Ang amoy pa lang ay nakakagutom na. Ipinaliwanag ko sa mga kaibigan ko ang mga pagkain. Kumunot ang noo ni Jessica. Bituka ng manok? Medyo gross. Pass muna ako dyan. Ngunit si Olivia ang unang sumubok. Ako! Titikman ko. Nandito na rin lang tayo. Kailangan nating sumubok ng bago. Hindi pwedeng matakot ang isang med student sa pagkain. Isang platong isaw ang dumating. Ang presyo ay, 100. Wala pang $2 para sa isang saganang serving. Kumuha ng isang piraso si Olivia at dahan-dahang ginuya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Wow! Masarap to! Malasa at chewy. Ano bang lasa nito? Parang may pagkanati. Habang kumakain, ipinaliwanag ko. Isinasawsaw yan sa suka na may sili at sibuyas. Paboritong merienda to ng mga Pilipino. Sikat din to bilang pulutan. Sa huli, sumubok din si Jessica. Dahan-dahang nagbago ang kanyang ekspresyon. Inaamin ko, masarap nga, hindi lasang, bituka, malasa, at malinamnam. Sunod naming sinubukan ang bibingka. Bagong luto at mainit pa. Nang makita ni Jessica ang presyo, sumigaw siya. Teka, 80 lang to? Wala pang $2? Sa Amerika, kung bibili ka ng ganitong kalidad na handmade pastry, aabutin ka ng wato hanggang 1-2. At sa mga premium na grocery store lang, yun mahahanap.
at 6 na piraso lang. Pero dito, sa halagang mas mababa sa $2, makakain mo na ito. Kinagatan ni Olivia ang bibingka at humanga. May itlog na maalat at keso sa ibabaw. Mainit at medyo matamis. Malambot sa loob. Ito ba ang pagkain sa bus stop? Sa Amerika? Kailangan mo pang pumunta sa isang bakery para makakain ng ganito. Habang kumukuha ng litrato si Sofia, sinabi niya, kailangan kong i-post to sa Instagram. Ang level ng mga stopover sa Pilipinas ay sobrang taas. Nakangiti akong sinabi, ang mga stopover sa Pilipinas ay bahagi ng paglalakbay. Hindi lang ito lugar para magpahinga, kundi lugar din para ma-enjoy ang pagkain. Bawat rehiyon, may kanya-kanyang specialty. Abala ang mga kaibigan ko sa pagkain. Kumain din sila ng kwek-kwek, itlog ng pugo na binalutan sa harina at pinirito, na may matamis at maanghang na sausawan. Sabi ni Jessica, kung dadalhin ito sa Amerika, siguradong magiging patok. Bakit walang ganito sa Amerika? Puro hotdog lang. Pumunta kami sa banyo at humanga na naman si Olivia. May bidet din dito. Ang banyo sa stopover, kapantay ng sa airport. May hand lotion pa sa lababo. Ang mga banyo sa stopover sa Pilipinas ay kilala sa kalinisan. May 24 oras na staff na naglilinis at laging puno ang mga supply tissue, sabon at lotion. Kung iisipin mo ang mga banyo sa Amerika, napakalaki ng pagkakaiba, bulong ni Jessica. Ang mga rest stop sa Amerika, nakakatakot pasukin. Dito, parang lobby ng hotel, walang amoy at walang basa sa sahig. Gusto ko pang ipakita sa kanila ang marami pang bagay. Dinala ko sila sa isang tindahan ng mga lokal na produkto sa isang sulok ng stopover. Ano to? Tanong ni Olivia. Sa mga stopover dito, may mga section para sa mga produkto ng bawat rehiyon. Kung nasa Cebu ka, mga produkto ng Cebu. Kung nasa Ilocos ka, mga produkto ng Ilocos. May dried mangoes, otap, chicharon, at iba pang lokal na delicacy. Hindi lang ito lugar para kumain at magpahinga, kundi para maranasan din ang lokal na kultura, sabi ni Jessica. Ang mga rest stop sa Amerika, pare-pareho lang kahit saan ka magpunta. Dito, bawat lugar, iba-iba. May souvenir shop pa, tumango ako. Ang Pilipinas, kahit maliit na bansa, iba-iba ang kultura ng pagkain sa bawat rehiyon at sa mga stopover. Matitikman mo yun. Makakabili ka pa ng mga pasalubong. Nag-anunsyo na ang driver na aalis na kami. Malungkot na sumakay sa bus ang mga kaibigan ko. Puno ang kanilang mga kamay ng bibingka, sabi ni Jessica. Emily, inaamin ko. Sa stopover pa lang, tumaas na ang score mo. Nagsisimula na akong mahiya para sa mga rest stop sa Amerika. Naisip ko sa sarili ko, hindi pa nga tayo nakakarating ng Maynila. Ang tunay na sorpresa ay magsisimula sa MRT. Pagdating sa Maynila, ang una naming ginawa ay mamili sa isang mall. Mula sa hotel, sumakay kami ng MRT. Nagreklamo si Jessica. MRT? Hindi ba pwedeng mag-taxi na lang? Nakakatakot isipin ang subway sa New York. May mga daga, mabaho, at delikado. Nakaranas na ba kayo ng subway sa New York? Madumi, mabaho, maingay, at nakakatakot. Karaniwan ng may mga dagang tumatakbo sa riles at madalas may mga homeless na natutulog sa loob ng tren. Sa gabi, nakakatakot sumakay mag-isa. Hindi rin gumagana ng maayos ang aircon at sa tag-araw, para kang nasa loob ng oven. Kinumbinsi ko si Jessica, ibang-iba ang MRT sa Maynila kumpara sa New York. Maniwala ka sa akin, 2 istasyon lang. Kung ayaw mo, magta-taxi tayo. Pagpasok pa lang namin sa istasyon, nag-react na agad ang mga kaibigan ko. Naunang nagsalita si Olivia. Uy, bakit ang liwanag dito? Mataas ang kisame at maliwanag ang mga ilaw. Ang mga istasyon ng MRT sa Maynila
ay maliwanag at malinis, kabaligtaran ng madilim at mamasa-masang atmosphere ng subway sa New York. Walang amag sa pader at walang tumutulong tubig mula sa kisame. Habang palingalinga, sinabi ni Jessica, "At bakit ang tahimik? Sa New York, laging maingay. Hindi sumisigaw ang mga tao dito." Nang magtap kami ng aming beep card sa gate, humanga na naman si Olivia. Isang card lang para sa bus at tren? At may libreng transfer? Hindi na kailangang magbayad ulit? Ipinaliwanag ko. Oo, sa isang beep card lang, magagamit mo na ang halos lahat ng pampublikong sasakyan. Bus, tren, at kahit sa ilang taxi. Kapag nag-transfer ka, may discount pa sa pamasahe. Sa New York, magkahiwalay ang bayad sa subway at bus. Walang transfer discount. Para mag-load ng MetroCard, kailangan mo pang pumila sa makina, bulong ni Jessica. Dapat mahiya ang MTA sa New York. Ang sistema natin, parang galing pa sa panahon ng token. Pagbaba namin sa platform, nagsimula ang tunay na gulat. Huminto si Jessica at nagtanong, "Ano yon? Yung mga pader na yon?" Napansin niya ang mga platform screen doors sa ilang istasyon. Ipinaliwanag ko na ito ay para sa kaligtasan, para maiwasan ang mga aksidente ng pagkahulog sa riles. Bilang isang med student, sinabi ni Olivia, "Wow, ito ay isang malaking innovation para sa kaligtasan. Zero fatalities." Sa subway sa Amerika, 12 ng tao ang namamatay bawat taon dahil sa pagkahulog sa riles. Bakit walang ganito sa New York? Sumagot ako, dahil ang subway sa New York ay mahigit 100 taon na. Mahirap nang baguhin. Ngunit ang mga sistema sa Asya, mas bago kaya mas madaling mag-apply ng modernong teknolohiya. Dumating ang tren. Pagsakay namin, sumigaw na naman si Jessica. "Ang lakas ng aircon! Ang lamig! At ano to? May screen sa kisame!" May mga LCD monitor sa loob ng mga bagong tren na nagpapakita ng susunod na istasyon. Sa New York, kailangan mong pakinggan ang hindi maintindihang anunsyo ng konduktor o silipin ang pangalan ng istasyon sa labas. Kinuha ni Olivia ang kanyang smartphone at sinabing, "May wifi sa ilalim ng lupa at libre pa?" Ang bilis! May libreng wifi sa mga istasyon ng MRT, isang bagay na hindi mo maiisip sa New York, kung saan nawawala ang signal sa pagitan ng mga istasyon. Habang nag-upload ng video si Sofia, sinabi niya, "Mabilis mag-upload ng video. And, pwede kang mag-livestream sa loob ng tren." Umupo si Jessica at sinabing, "Ang linis ng upuan. Walang chewing gum, walang graffiti, at walang amoy." Ang mga upuan sa subway sa New York, hindi mo na alam kung anong mantsa ang nandoon. Nakangiti akong sinabi. Araw-araw nililinis ang mga tren dito at ang mga Pilipino, hindi basta-basta kumakain sa loob ng pampublikong sasakyan. Tahimik din sila kung makipag-usap sa telepono, kaya napapanatiling malinis. Isa pang ikinagulat nila ay ang priority seats. Tanong ni Olivia, bakit may espesyal na upuan para sa kanila? Ipinaliwanag ko na may mga upuan na nakalaan para sa mga buntis, matatanda, at may kapansanan. Humanga si Olivia. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong pag-aalaga. Sa Amerika, kung matanda ka, bahala kang tumayo. Pagdating namin sa istasyon, huling humanga si Olivia. May mga escalator at elevator. Madali para sa mga may kapansanan at matatanda. May mga tactile paving pa para sa mga bulag. Halos lahat ng istasyon sa Maynila ay may elevator at escalator. Paglabas namin ng istasyon, tahimik na sinabi ni Jessica, "Emily, aaminin ko, nagsisimula na akong mahiya sa subway ng New York." Sinasabi nating tayo, ang pinakamagandang syudad sa mundo. Sumagot ako, "Hindi pa nga tayo nangangalahati. Bukas, titikman natin ang tunay na pagkaing Pilipino. Diyan magsisimula ang tunay na paghanga." Ang ikalawang araw ay nakalaan para sa food trip.
Nagsimula kami sa isang dampa, isang palengke, kung saan bibili ka ng sariwang seafood at ipapaluto ito. Habang naglalakad kami, panay ang kuha ng litrato ng mga kaibigan ko. Malinis ang kalsada, magagalang ang mga tao. Pagpasok pa lang sa dampa, sinabi ni Olivia, "Wow! Ang bango! Amoy ng sariwang dagat, amoy ng bawang na ginigisa, amoy ng inihaw." Masaya ang ilong ko. Iyon ang katangian ng isang dampa. Sari-saring amoy na nagsasama-sama para makabuo ng isang kakaibang karanasan, sabi ni Jessica habang inaamoy ang paligid. Medyo matapang ang amoy, pero nakakagutom. Una kaming kumain ng inihaw na pusit at sinigang na hipon. Bagong luto at umuusok pa. Kumuha ng isang piraso si Jessica. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Wow! Ang sarap! Malasa at sariwa. Malambot ang pusit. Nang makita niya ang bill, nagulat na naman siya. Lahat ng ito, alang 2,000 lang? Wala pang talang 40? Para sa 4 na tao? Sa New York, aabutin ito ng 150 hanggang 200, kasama na ang tip. Sunod naming ginawa ang isang boodle fight. Isang salo-salo kung saan ang pagkain ay nakalatag sa dahon ng saging at kinakain gamit ang kamay. Tumawa si Olivia. "Kakain tayo gamit ang kamay? Sige, subukan natin." Inihain ang kanin, inihaw na liempo, manok, isda, at itlog na maalat. Habang kumakain, humanga si Olivia. "Wow! Ang sarap ng ganitong karanasan! Ang saya!" Mas masarap kumain kapag sama-sama at gamit ang kamay. Ang pagiging libre ng kanin at sabaw sa maraming karinderya ay isa ring sorpresa. Tanong ni Jessica, "Teka, libre ang kanin? Only rice? Hindi kasi singilin?" Sa mga restaurant sa Pilipinas, karaniwan ng libre ang sabaw at minsan ay unlimited rice. Isang bagay na hindi mo mararanasan sa Amerika, kung saan bawat side dish ay may bayad. Nagulat na naman si Olivia sa cashier. 4 na tao, busog na busog. Wala pang 3,000 ang binayaran. Sabi ni Jessica habang tinitingnan ang resibo. "At wala ring tip? Hindi sila humihingi ng tip?" Ipinaliwanag ko. "Oo, walang tipping culture sa Pilipinas. Kasama na sa presyo ang service charge. Minsan, nahihiya pa sila kapag binibigyan mo ng tip." Nagtapos ang gabi sa Jollibee. Ang sikat na Chick Enjoy. Ayon sa mga survey, ito ang isa sa pinakapaboritong pagkain ng mga dayuhan. Nang dumating ang manok, nanlaki ang mga mata ni Jessica. "Ganito karami? 800 lang? Wala pang lamang-lima?" Sa Amerika, aabutin ito ng 45, bukod pa ang delivery fee, malutong na balat, malambot na laman, at ang sikat na gravy. Habang kumakain, panay ang puri ng mga kaibigan ko, sabi ni Olivia. "Ngayon, alam ko na kung bakit sikat ang pagkaing Pilipino. Masarap, marami, at mura. Kung iisipin mo ang presyo sa Amerika, paraiso ito." Nang gabing iyon, habang pabalik sa hotel, tahimik na sinabi ni Jessica, "Emily, inamin ko, minaliit ko ang Pilipinas. Sa pagkain pa lang, sulit na ang pagpunta dito." Puno ng comments ang Instagram ko. Napangiti ako at sumagot, "Bukas, mas espesyal na lugar ang pupuntahan natin. Ang lugar na nagpabago sa buhay ko, 5 taon na ang nakalipas. Sa huling araw, gusto kong ipakita sa mga kaibigan ko ang isang espesyal na lugar, ang ospital na nagligtas sa buhay ko 5 taon na ang nakalipas." Mula Maynila, lumipad kami pabalik ng Cebu. Ang pagsakay sa domestic flight ay isa ring bagong karanasan para sa kanila. Habang naghihintay sa airport, sinabi ni Olivia, "Ang daming local airlines dito at ang mura ng pamasahe." "Oo," sagot ko. Mula Maynila papuntang Cebu, wala pang 1 oras at kalahati. Kung sa Amerika, ang ganitong distansya ay aabuti ng 5 oras sa kotse o isang buong araw kung sasakay ka ng eroplano
kasama na ang oras sa airport. Pagdating namin sa Cebu, sumakay kami ng taxi papunta sa ospital. Hindi pa alam ng mga kaibigan ko kung bakit kami naroon. Akala nila, bahagi lang ito ng tour. Nang tumayo kami sa harap ng ospital, hindi ko maigalaw ang aking mga paa. 5 taon na ang nakalipas. Ang gusali ay ganoon pa rin, ngunit mukhang mas malinis. May mga bulaklak sa hardin at may bagong signage para sa mga international patients. Bumalik ang lahat ng alaala. Ang araw na isinugod ako sa emergency room, ang takot na naramdaman ko sa operating table, ang ginhawa ng magising ako mula sa anesthesia, at ang sandaling hawak ko ang AWA 70,000 na bill. Tanong ni Jessica, "Emily, nasaan tayo? Bakit tayo nasa ospital? May sakit ka ba?" Ikinuwento ko sa kanila ang lahat. Na 5 taon na ang nakalipas. Sa ospital na ito, ako na operahan, na ang gastos na aabutin sana ng 70,000 sa Amerika ay naging 70,000 lang. At kung paano, binago ng karanasang iyon ang buhay ko. Nakarating ako sa Stanford dahil sa ospital na ito. Hindi nalugi ang pamilya namin dahil sa kanila. Seryosong sinabi ni Olivia, "Emily, ngayon naiintindihan ko na kung bakit mo ipinagpilitan ang Pilipinas. Hindi lang pala ito isang simpleng biyahe." Tumango ako. Ang Pilipinas ang nagligtas sa buhay ko. Hindi lang nila ako inoperahan. Iniligtas nila ang pamilya ko mula sa pagkalugi. Kung sa Amerika nangyari iyon, muling malulubog sa utang ang ama ko. Madudurog ang puso ng ina ko at hindi ako makakapag-aral sa kolehiyo. Pumasok kami sa lobby ng ospital. Ganoon pa rin kalinis at kamoderno. May information desk para sa mga international patients. May mga signage sa Ingles, Chinese, Japanese, at Korean. Lumapit ako sa information desk at sinabi, 5 taon na po ang nakalipas. Naoperahan po ako dito. Isa po akong high school student mula sa Amerika. Appendix po, maaari ko po bang mahanap ang nurse na nag-alaga sa akin noon? Mabait na tinulungan ako ng staff. Hinanap niya ang aking record at napangiti. "Ah, si Miss Emily Johnson po. May record po kayo dito. Ang nurse niyo po ay nagtatrabaho pa rin dito sa ospital. Tatawagan ko po siya." Pagkalipas ng 10 minuto, bumaba sa lobby ang isang nurse. Nang makita niya ako, nanlaki ang kanyang mga mata. "Emily? Yung batang Amerikana? Ikaw na ba yan?" Napaiyak ako. "Nurse, naaalala niyo po ako?" Naluha rin ng nurse. "Oo naman!" Ang labimito, taong gulang na muntik nang pumutok ang appendix. "Yung batang umiiyak bago operahan at ayaw pumayag. Ang laki mo na at ang ganda mo." Sinabi ko sa kanya ang mga salitang gusto kong sabihin sa loob ng 5 taon. Dahil po sa inyo, narito ako ngayon. Nakapasa po ako sa Stanford University. Nag-aaral po ako ng business. Hindi ko po nakalimutan ang sinabi niyo sa akin. The Philippines is your friend. Naging tunay na kaibigan ko po. Ang Pilipinas. Hinawakan ng nurse ang aking kamay. Masaya ako na lumaki kang malusog. Naaalala ko pa kung paano ka umiyak noon. Dahil wala kang insurance, walang pera. Naawa ako. Salamat at bumalik ka sa Pilipinas. Pinapanood kami ni Jessica, Olivia, at Sofia. Nakita kong may luha rin sa mga mata ni Jessica. Mahina niyang sinabi, "Emily, hindi ko alam. May ganito ka palang pinagdaanan." Paglabas namin ng ospital, tahimik na sinabi ni Olivia, "Emily, patawarin mo ako dahil minata ko ang Pilipinas. Dahil inisip kong hindi maganda ang healthcare system nila. Lubos akong nagkamali. Ang serbisyong medikal sa Pilipinas ay world class. Sa napakamurang halaga," dagdag ni Jessica. "Ako rin, patawad. Dahil sinabi kong delikado at magulo dito. Masyado akong ignorante. Ang Pilipinas ay ligtas, malinis, at isang maunlad na bansa. Marami itong mga bagay na mas maganda pa kaysa sa Amerika." Sinabi ko sa mga kaibigan ko, "Okay lang.
5 taon na ang nakalipas. Ganoon din ako. Bago mo maranasan, lahat tayo ay maaaring magkaroon ng maling akala. Ang mahalaga ay ang tapang na baguhin ang iyong isip pagkatapos mong maranasan ang katotohanan. At mayroon kayo niyan. Sa sasakyan papuntang airport, sinabi ni Jessica, "Emily, babalik ako sa Pilipinas. Sa susunod, gusto kong puntahan ang Palawan at Boracay. Isasama ko ang mga kaibigan ko." Tumango si Olivia. "Ako rin. Gusto kong pag-aralan pa ang healthcare system ng Pilipinas. Pwede kong gawing topic sa aking thesis. Kung paano nakakapagbigay ng ganito kagandang serbisyo ang Pilipinas, sa murang halaga." Ipinakita ni Sofia ang kanyang smartphone. Sumabog ang views ng TikTok ko. Yung video sa stopover, umabot na ng 1 million views. Lahat ng comments, nagsasabing gusto nilang pumunta sa Pilipinas. Habang nagche-check-in kami sa airport, naisip ko, binago ng 72 na oras na biyahe ang buhay ng mga kaibigan ko. Tulad ko, ang kanilang prejudice ay naging respeto, ang kanilang kamangmangan ay naging pag-unawa. Bago sumakay sa eroplano, muli kong tiningnan ang lupain ng Pilipinas. Salamat Pilipinas, sa pagligtas sa buhay ko, sa pagprotekta sa pamilya ko. Babalik ako. Siguradong babalik ako. Tahimik akong nagpaalam sa aking isip at sumakay sa eroplano. Ngayon, hindi na ako nag-iisa. Kasama ko ang 3 kaibigan, na ngayon ay kaibigan na rin ng Pilipinas. Natapos na ang 72 oras na paglalakbay ni Emily Johnson sa Pilipinas. 5 taon na ang nakalipas na iligtas ang kanyang buhay dahil sa isang operasyon sa appendix at dahil sa napakamurang bayarin, nailigtas din ang kanyang pamilya mula sa pagkakautang. At pagkalipas ng 5 taon, dinala niya ang kanyang mga kaibigang puno ng maling akala pabalik sa Pilipinas. Ang unang impresyon sa airport, ang sorpresa sa bus stopover, ang modernong MRT, ang mahika ng pagkaing Pilipino, at ang muling pagkikita pagkalipas ng 5 taon. Ang Pilipinas na kanilang naranasan sa loob ng 72 oras ay higit pa sa kanilang inaasahan. Ang gastos sa ospital sa Pilipinas ay napakababa kumpara sa Amerika. Ang operasyon sa appendix ay 50,000. Ang kaligtasan sa mga istasyon ng tren. Ang presyo ng pagkain sa stopover ay kasing mura ng sa Amerika. Isang masaganang boodle fight para sa 4 na tao ay wala pang 3,000. Lahat ng ito ay katotohanan. Nagpasya si Jessica na babalik sa Pilipinas. Si Olivia ay gagawing thesis ang healthcare system ng Pilipinas. At si Sofia ay umabot ng 1 million views sa TikTok dahil sa kanyang content tungkol sa Pilipinas. Binago ng 72 oras ang kanilang buhay. Ang Pilipinas ay hindi lang tungkol sa mga beach at boxing. Mayroon itong world-class na serbisyong medikal, modernong pampublikong transportasyon, masarap at murang pagkain, ligtas at malinis na mga lansangan, at higit sa lahat, ang init ng pagtanggap ng mga tao. Mga bagay na hindi mo malalaman hanggat hindi mo personal na nararanasan. Kayo rin. Subukang anyayahan ang inyong mga kaibigang dayuhan sa Pilipinas. Masasaksihan ninyo ang sandali kung saan ang kanilang maling akala ay magiging paghanga. 72 oras lang, sapat na. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at i-like. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa paggawa ng mga video. Magkita-kita tayo sa susunod na video na may mas kawili-wiling kwento. Salamat.